Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa mga paborito mong friend na dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex, Halo, mga Bex. Happy Wednesday. Ayan. Happy Wednesday Happy Wednesday! nasa YouTube. Happy Saturday sa mga nasa Spotify. At sa Correct. Apple. Yan. Kamusta Happy Pride kayo? and happy birthday. Happy birthday Happy sa Fiesta. mga Lahat na. happy fest. Happy fest. Ano, oh. Okay na yung happy fest, basta wag kang maging happy pest, maging peste sa buhay ng mga tao, no? Ayan. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pagiging happy. Again, it's a choice. Kasi kung True. pinipili mo na ano, it's your fault. What's your fault? Totoo naman. Totoo. Ang aga nung ano. Ang aga nung Aga dama. ng learnings. Oo. Oo, true. Kamusta ka, So, Bex? Ang iyong Kaya nagdaang na naman. week. Kaya na, medyo lutang lang ako kasi talagang struggle na naman ako sa tulog ko. Pero kailangan ko na siyang ayusin dahil may travel soon. Pero laban. Kaya naman, kinakaya at trying my best na hindi magpadala sa mga bagay-bagay. Alam mo yun. Alam mo na. Mm. Alam mo yan. Ikaw, kamusta? Kaya pa ba? Girl, I don't know what to say. Parang, para tayong nasa zoo. Charet. Nasa zoo. It's really a circle of life, no? Iba-ibang Hmm. mga animal ang mga kasama mo sa buhay, ganon. So, iba-ibang animal ako. In different facets of iba-ibang Oo, dai. environment. Hmm. Pero, Oo, dai. 'Di ba? Ganon ang atake. Kaya, ano, no? It's a circle of life. Ika nga ni Simba, no? Push natin. Hasa So, Venya. Warishiba ba? Saring, ano daw? alam mo, yung naalala akong particular person for this song, no? Taga DG. Ah, Na, in fairness naman, pati yung amoy talagang napanindigan talaga. Gagi. So, o hindi ako nagda-drop ng name ha. O, ano tayo, mabait Kaya tayo. yun na Ayan, yan. and of course, dahil dyan mga Bex, no, 50 days na lang bago ang Pasko. Kaya kung hanggat maaari po, no, kung gusto niyo na mag-shopping ngayon, mag-shopping na kayo ngayon. Wag na kayong sumabay sa rush hour shopping. Pero kasi, Totoo. ang ironic lang, Bex, kasi kung kailan malapit ang Pasko, parang mas maraming sale. Nagbabagsakan lalo yung presyo. Kaya mas lalong dumadami yung bumibili pag malapit na talaga yung Pasko. Oo, It's totoo. either, tama ba, Bex? It's either nagmura o mas nagmahal. Parang ganun eh. Depende sa produkto. Siyempre, ang mga grocery medyo Mm. nagtataas. Pero yung mga pangregalo, mas bumababa sila. Kasi siguro dahil mas marami yung supply, mga ganun. Wow, nag-economics, the law of supply and demand. Oo. So, ayun na mga Bex, ano natin, i-manage natin yung oras natin ng maayos ngayong Pasko, ngayong darating na Pasko at New Year, kung magpapabook kayo kung meron kayong mga bookings na dapat nang i-book nyo na bago pa mapuno ang mga True. target nyong lugar na ipa-reserve. 'Di ba? Tsaka i-share nyo na sa amin dito sa Baxter since we only have 2 episodes left for the year. I-share nyo dito sa Baxters kung anong plano nyo ngayong holiday season at kayong darating na bagong taon. Kasi medyo magpe-prepare kami ng bonggang-bongga sa next season ng Baxters. Truly. Kung meron kayong feedback, ano bang yung mga nagustuhan, ano ang mga bet nyo, comment nyo yan below para implement namin sa upcoming season ng Baxters. Correct. Madali ang ma-implement kasi wala naman tayong wala naman tayong mga, charing, yung mga Tara. tao na tayo lang din to. So Mm-mm. mga Bex, tama si Mel, no? Kung ano yung mga bet nyo dito sa show. Kung ano hindi nyo bet, sabihin nyo lang sa amin. You can send us a private message or send us an email para we can address it. Para sa next season, it will be better.
Truly. Ayan, so magbaklita na tayo, no? Dahil dito ay isang Dear Bex lang, no? Mini baklita, mga mabilisang updates. Mayroon bang balita sa flood control? Parang wala na Alam mo parang nangyayari. Oo, from ghost project, no, to ghost case. Gano'n na po ang nangyayari Pero, ngayon. So, so literal ghost, ano na po talaga, ghost project na talaga ito kasi talagang timely, no, nagdaan ng undas, naging ghost na din talaga siya. So, mararamdaman nyo na lang siguro siya sa mga balita, pero yung makikita nyong hustisya, I doubt kung anytime soon yan kasi nga, ang tagal po ng progreso. Tapos may lumabas nga, meron ako nabasa sa Twitter merong lumabas na balita na na, may nilabas sila na list, no? Na mm, sasampahan daw ng kaso mm, ayon sa ICI yung tawag. Tapos wala mm, dun si Martin Romualdez sa list. Okay lang ba mga Bex? alerts. Pero nandun si Saldico. Pero wala, nandun si Jinggoy Estrada, alam ko. Nandun din si Mark Villar, if I'm not mistaken. I will try to find the list no later on. And then I can share, pwede na rin balikan ulit. Pero ang point Mm, dito, wala si Martin Romualdez dun sa list. So, yun true. yung nakaka-alarma. Ang nakita ko naman huli, siguro I think mga 2 weeks ago na to, yung is either DOJ or NBI, hindi ako sure talaga. Nakalimutan ko na, ano lang, dumaan lang sa feed ko. Yung handa na daw ang mga selda nila kung saan ikukulong yung mga related sa flood control project, no? Parang prepared na sila for that. May bagong, hindi siya bagong building, pero bagong area dun sa kulungan na bagong paint, bagong ayos yung mga bed, mga ganong kineme. Ayan, so dun sila dadalhin. Hindi ko lang help but also think na baka naging tactic ba nila yun na nag-resign sa pagiging chair para i-delay, para i-postpone, para walang mangyari essentially, no? Yung mga, di ba kasi after magturo-turoan ng mga Oo, kung sino ang mag-share ng Blue Ribbon, parang wala nang nangyari, wala nang sumunod. Yun yung pinakahuli talaga na eksena sa Senado, no? Parang, kaya pa ba? correct. Basta nakakawala ng gana tong ano, ang bagal kasi. Totoo. Super. Ayan. Oh, Na ano mo ba? Na site mo ba? eto tinatry ko. Gora Hanapin. Mage. Okay. Kayo mga Bex, ano bang balita dito? Comment nyo naman below. No? Ano lang, oh, parang wag tayong titigil na um, bumoses tungkol dito. No? Kasi essentially pera natin yung mga Ayan. nagigetlock nila. Ayan, go Bex. Ito mga Bex, salamat Gemini sa mabilis na atake. Charing. Kasi nahirapan ako hindi ko mahanap yung exact words, pero Mm. na ilaban naman. So, ang sabi, ito yung mga individuals that ICI recommended for prosecution. So, Mm. recommended pa lang to, hindi pa to yung kakasuhan na nila or sasampahan na talaga ng kaso. Unang-una na po sa listahan, Senator Joel Villanueva. Deserve. Number 2, Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Check. Another deserve. Just go for the second time around, ha, di na natuto. Former Congressman, now COA Commissioner, Elizalde Zaldico. COA Commissioner pala to. Ayan, ito pa. Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, and then former Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Kasama din po si COA Commissioner Mario Lipana na tinitignan pa rin hanggang ngayon ng DOJ yung kaso. So, the recommendations were based on the testimonies and affidavits of former DPWH engineers na nag-detail po nung alleged na scheme dahil nga po dito sa DPWH projects na ito, na ghost projects. Ayan. Alerts. Ayan. So, abangan na lang natin kung saan pupunta. Kung makukulong ba yung mga yan or makakalimutan na lang din natin sila, no? Okay, next. Go, Bex. Ito, oh my gosh, parang it's been ongoing for quite some time. Yes. Since nung nag-break si Katy Perry and Justin Trudeau, former Prime Minister Justin Trudeau ng Canada, no? They are linked before na nagde-date daw and parang recently na confirm na nga po na totoo naman. Kasi noong una meron ding lumabas na paparazzi picture
na nasa Yes. yacht sila, tapos alam yun na, naglalandian, chares. Ayun, nagde-date, ganyan, kemerot, nagyayakapan, and everything. Tapos ito nga recently nag-birthday si Katy Perry, kasama niya si former Prime Minister Justin Trudeau sa isang restaurant, palabas Sa sila, Paris. magkahawak ang kamay. Mm-mm. Mm. So, confirm na talaga. So, kung dati, parang, lang to, speculation, chika-chika, kasi nanood ng concert si Kuya, kasama yung Junakis, na Mm. nag-tour si Mamshi sa Canada, tuloy na pala. So, ganun lang, no? Nag-tour, tapos nag-date, tas laban, di ba? Dapat pala ganun ang atake. Truly. Parang ano, no? Parang may type si Katie. Parang after si Russell Brand, si Orlando Bloom, si Justice, parang isa yung hulmahan. Iba-iba lang ng Isa font ba yung ng very life. hulmahan? Iba Pero lang yung alam mo si font ng Russell yung very. pinaka-tsaka, sorry ha, hindi Oo, siya true, true, appealing true. for me. Oo. So, Same. parang winner naman yung mga na-pick niya for after nung kay Russell, no? Kasi Orlando fresh. Tapos Justin Trudeau, fresh din naman. So, di Mm-mm. ba? Push. Push, ma'am. Laban. Basta walang sabit, go. 'Di ba? Ano naman yan? Oo. Oo. Actually, okay nga ako. Go lang, sis. Parang nagulat lang Mm. ako na Prime Minister yung ata. So, leaning to politics si Bakla. Charot. Pero Divorced, ewan ko kung Ah, divorced naman si Justin Trudeau, so parang malinis naman siya. oo. Oh, malinis naman siya. 10 years ang gap nila kasi parang nasa 50 something na si Justin, Mm. tapos nasa 40 plus na si Katie. So, hindi naman masama yung yung gap, yung Yes. age Mm. difference. Okay. Ayan, next. Halloween. May napansin ka bang mga eksena ng Halloween na mga looks online? Natawa ba yung papusa ni Andrea? Alam mo, masyadong maitim. Parang na para bang anino ko na lang, ganon. Basta, basta okay naman yung yung concept ni Andrea, no? I think the execution lang for me failed. Hindi lang siya ganun ka-effect for me. Yun lang. Mm. Pero, nagaget ko yung niya, nagaget ko yung konsepto niya, but, Yes. it could have been better. It could have been better. Ako talaga kasi may issue talaga ako when someone like darkens their skin. Kahit pa sabihin mong animal naman or creature naman yung ginagaya niya. Parang medyo lang talaga siya, dodgy subject lang talaga siya for me as a woke person. No? Pero, kaya naman, effect lang naman. Mas siguro sana nag-white cat na lang siya para wala masyadong issue or orange or whatever. Kasi talaga. Pero, effect naman. Ano pa ba yung mga napansin ko nung Halloween? Si yung naging ex si Kanye, si Julia Fox. She dressed up as Jackie Kennedy, pero ang twist is duguan siya. So parang ang eksena niya, yung suot ni Jackie Kennedy nung assassination ni JFK, yun yung eksena. For me lang talaga, same to nung kay Bea Alonzo last year na wag sana hindi natin kino-costume yung mga totoong tao na um, wearing something on the worst day of their life. Parang hindi lang siya dapat for me kino-costume. Parang ganun. I don't know. Ang dami-daming fictional characters. Oo, ang problema kasi Bex, hindi ako nakatambay ngayon online to check. Mm. So wala akong hindi ko nga nakita, parang dumaan nga lang sa feed ko si Andrea, the rest hindi ko na alam kung anong mga Mm. naging looks nila this Halloween. Ang alam ko lang merong mga party like in BGC, yung sa Silo, may Mm. mga party goers doon na naka-costume talaga for Halloween. Tapos meron din sa Makati. So may mga friends ako na nakita na naki-party talaga for the Halloween at nag-costume. So yun lang. Pero yung sabihin mong personality, to be honest, ay hindi ako nakapagbabad to check. So Pero wala for akong me, ang masyadong alam. pinaka pasabog this Halloween ay si Mina. Tsareng. Si ate Who's mong si Mina. Mina? Yung ginawa kong Mena na Oh my na God, woke yes. up Oo. she. Eme Correct. na. Si Heidi Klum, di ba, she have always been, pasabog Ano sa siya? Halloween? Ano Medusa. siya ngayon? Medusa. Medusa. Parang Hindi ko pa snake siya na nakita. How was it? green. Kerry, tsaka yung itsura. Kasi yun yung goal talaga. Yung hindi siya yung Medusa na Ah, stone. Medusa siya in the oo. ahas form na gumagalaw yung mga snake sa ulo. Effect Oh naman. my Give ko naman kay God. Madam every year talaga. Alam mo, in Deserve. fairness talaga kay Heidi, yan yung nagugustuhan ko sa kanya kasi effort kung effort talaga siya
when it's Halloween talagang give all talaga si Ma'am She, 'no? Talagang wala kang pake True. kahit tsumaka ako, gano'n. Kasi we know that she's a model and alam mo yun, maganda yung mukha. So, parang siya, Mm, game siyang tsumaka for the sake totoo. of Halloween. Oo, For walang one arte-arte night. si Ma'am. Tsaka ako Mm, for one night. Why not? correct. Fairness sa kanya, 'no? That's how you should do it. If gusto mo talaga mag-costume, talagang ikaririn mo siya. Oo. Totoo. True. Ayan. Then next tayo, meron ng finally Michelin star guide dito sa Pinas. Merong 9 restaurants na pinangalanan. Isa lang yung 2 stars and then yung the rest ay 1 star. Ang highest is 3. No? So, yan. Anong chika dito about Bex? Meron ka bang info dyan? Yeah, so ang nauuna po natin dito sa list ay si Helm, Mm, Helm, na nag-earn po ng 2 stars from Michelin Guide. And ang sabi dito, excellent cooking daw. So mm, if you're curious about Helm, you can find them at third floor sa The Shops at Ayala Triangle Gardens. So sa Makati po ito. Syempre, hindi na nila dinisclose kung magkano to, but of course, it looks really fine dine. So, mm, kung gusto nyo i-try, ano na lang, make sure na merong, alam nyo, pambayad, no? Para di tayo maghugas mm, ng pinggan. So, yun, so yan, sa mga foodies dyan, na gusto pong mag-try ng iba, meron po tayong iba pang, meron pang 8 other restaurants na na-award po ng 1 Michelin star. So, Lagay ito natin po dito. ay ang Asador Alfonso, which is based in Cavite. So they are serving Spanish contemporary cuisine. And then, ang kinaganda pa sa kanila, they said that they are sourcing out the ingredients from Spain. So Mm, ganun ka ganun ka bongga, kaya authentic talaga. And then another one is Celera na dahon-dahon ng atake 'no, charing. Kakain ka ng hilaw na ems. So, sa Makati din po ito, Asian contemporary din naman yung, cuisine nila. Another one that gained 1 Michelin star is Gallery by Chel. So, dito lang din po ito sa Manila. So, environmental, integrity yung kanilang pinupush when it comes to their culinary food. And then, this is formed by the foundation of Chef Shell Gonzalez. Ayan. mm. And then there's another one sa Makati na naman po ulit ito mga Bex. Ang pangalan niya ay Hapag, no? Hapag. Ano nga ba sa English to, yung hapag? Ang hirap. Parang ilalatag mo yung pagkain, ganon. Parang nasa table, no? Parang ganon yung intuition Dining. ko. Oo. So, ito ay mga traditional Filipino dishes from the name itself naman, hapag. So, ginawa lang nilang modern at sophisticated and of course, locally produced ang ingredients na ginagamit dito sa restaurant na ito. Ayan, meron pa pong isa, no? Another one from Makati. Ba't nasa Makati lahat ng 1 Michelin star? Ayan, ito, Inato. I'm not sure if I pronounced it right, but alam nyo na yan. Search nyo na lang din. So, Go. ito ay intimate space, may intimate space dito, tapos sculptural marble counter seats. Ayan. Na 8 lang. Tas offering an immersive dining experience that highlight refined Filipino flavors. So ayun, parang mini fine dine din ito kasi Filipino contemporary siya. Okay, we have last three. So meron din Casa Palma. This is also in Makati. So ito ay influence ng French and global from Mm, Latin America to Southeast Asia. So, medyo wide yung range ng flavors dito sa Casa Palma. And then, last two, ito, Linamnam. Ito naman sa Parañaque naman ito. And, ano ba? Sabi dito, the chef welcomes just 10. 10 lang daw ang pwedeng mag-dine in. Okay lang ba yon? Ano siya eh, parang childhood bedroom daw niya. So, parang ganon. So, it's like, mm, alam mo yung parang mga speakeasy na bar na tago? yeah. Parang Mm, ganon din siguro yung atake nito. Pero transform niya yung childhood bedroom to elegant dining space. So, ganon yung mm. atake niya. Na woven yung wall coverings, tapos yung floors, ayan, Tiffany style. Very ano,
very chalet na basta maliit lang, 10 lang kasi yung pwede. So most likely, more of reservation ito. So Mm. ayan, so sa Parañaque ito mga Bex, i-search nyo na lang Linamnam. And then last on the list is ito, naririnig ko na kasi nagpunta na rin dito si Derek Eric Mati before, and he wrote a review about this on his Facebook post. This is ano po, Toyo Eatery, and that is in Makati. Um, so ito ay more of Filipino dishes din talaga. Mm. And ang sinasabi nga dito overall as per Michelin, these 8 restaurants reflect the breadth and evolution of the country's dining landscape. From heartfelt homages to Filipino tradition to globally inspired menus that push creative boundaries. So Mm. ayan siya mga Bex. And madami pa po silang special mention. You can check at guide.michelin.com para makita nyo po yung list ng mga na-select for Michelin na hindi naman nag-earn ng stars. Pero ang Mm. nabanggit po lang po namin ay yung nag-earn ng 2 stars and 1 star. Sana lang hindi siya maging ano, no, kasi so far dun sa 9 na nasa list, parang medyo elitista siya. Parang, kasi compared to Thailand and to Japan, South Korea, meron mga Michelin stars na mga literal na hole in the wall na hindi mo kailangan mag-spend ng sobrang lalaking amount to experience good food. No, I don't know lang if yung Michelin dito sa Pinas may pagka-elitista yung peg, or sadyang wala lang talagang pumasa sa standard nila ng mga hole in the wall dito sa Pinas. Pero kasi knowing Makati and um, sa may Manila area, marami dun yung mga nasa gilid-gilid lang na cultural na, traditional, matagal na sila doon. So feeling ko sana explore din nila yung mga ganong types. Para lang, yun nga, hindi elitista yung dating ng Michelin. Mhm. Kasi To sa be fair, neighboring natin, hindi ganun eh. yeah, to be fair naman, yung iba sa mga na-select ng Michelin Guide is karinderya. Hindi sila nag-earn ng Michelin Mm. stars, but they were selected Mm. um, na to be on their list to try, parang ganun. Mm. So nasa 24 oras siya mga Bex, so you can just check it. Na feature yung mga ibang karinderya doon ng Michelin. They were selected parang yun nga para nga i-try. And of course, these are really not biased because yung Michelin po na guide is they're really paying for what they eat. So, hindi po Mm. libre yon. Yes. So, lahat ng ano nila, pinuntahan nila is binayaran nila. So, it's Mm. not about collaboration and stuff, no? And yes, I agree. Um, Having this fine dine does not really reflect us. Maganda lang siya Yes. tignan, but it's not really reflect the Filipino culture and food. Yes, 'di Yun lang. ba? Kasi hindi naman siya afford ng lahat eh. Mm. Girl, gastos ka 10K isang meal, okay lang. 'Di ba? Kasi ako, Parang I know na gano'n eh, na gano'n ang bayaran dito. Kasi syempre, yes. lalo na yung isa, no, 10 lang yung diners. So, ibig Mm. sabihin, exquisite. 'Di ba? Hindi to yung basta-basta pagkain lang. Hindi, tsaka kailangan syempre yung ginastos niya for the night, kailangan ma-ROI niya dun sa 10 guests lang, 'di ba? So, mataas-taas yung Correct. kailangan ng ano, syempre hindi naman siya maglalabas sa mga putyo-putyong ingredients, 'di ba? So, alam niyo bang Michelin ay nagsimula sa gulong? Ang Michelin po ay isang Oh, brand ng gulong. Tapos parang one way to promote yung ano yung mga gulong nila is yung Michelin Man, gulong talaga siya. To promote siguro traveling, kaya sila nagawa ng mga list ng mga places na you would go to. Ganun. Doon yung pinaka-start ng Michelin guide. Ayan. Go. okay. Letter na ba tayo? Ay, ano na. Hindi, kasi 'di ba ito nga mga Bex, no, while we are recording this, sorry nag-ano Ay, kami, oo may nga. mga na Oo. undas po today no while we are Yes, yes, recording. So yes, I yes. hope lahat po ng mga nagpunta ng sementeryo ay okay po kayo, and of course kanina nung lumabas kami, wala ang tahimik ng mundo, walang masyadong tao, and I think magbubugso po ang traffic by Monday. Correct. Kasi uwian or by tomorrow baka bugso na 'yan kasi nga uwian na nila. So So, ingat-ingat po tayo sa ating mga biyahe no mga Mm. Bex. Nakaka-alerts na kasi may nakita akong balita kanina na pagbisita niya sa Manila North Cemetery, ito pagbisita niya
yung lapida nung relative niya or nung kamag-anak niya, iba na yung nakalibing. Pinalitan na yung lapida. Ganun. So, may mga ganong eksena, nakaka-lurks na. Oo. So, kaya pa ba ng Pinas? Nag-iba ngayon 'no, yung season ng Undas. Kasi unlike before lahat tutok sa TV, ngayon online na lang Mm, talaga. yes. Tas True. ang dami pang issue before, may mga coverage pa na sobrang dagsaan yung tao. Ngayon, I think people have learned just to stay at home and then just go there na hindi naman dapat undas. Kasi dapat talaga Yes. hindi naman kasi dapat na bumibisita ka sa sementeryo na undas lang. Yes. You should Mm. go there when you feel to, when you want to, not because there's undas. Kasi undas is about remembering the ones that we lost, and it Mm-mm. doesn't have to be in the cemetery. You can just go to church and pray for them. You can, kung meron kayong urn ng tao, de, pagdasal nyo Siguro habang kayo pag, kasama nyo sa bahay. pag birthday niya, ganun. Para hindi sila Oo, lang kasi nakasabay sa wave. Kasi naalala ko dati, may mga linyahan pa sa balita na di makalaglag karayom ang buhos po ng tao, ganyan pa sila. Mm. Tapos ngayon darang wala naman ako masyadong narinig na ganyan. Siguro di lang ako nanonood na ng TV kasi nga more Wala of din ako online na. masyadong update. Pero yan ang mga Bex, kung share your experience with us ngayong Halloween season by Mm-mm. commenting on the comments below section. And of course, wag niyong kalimutang mag-subscribe sa amin kung currently nanonood kayo sa amin sa YouTube or sa Spotify. Correct. Ayan, basahin na natin yung letter na mabilis para para makausap tayo. Grouch. So, ako na mauna, girl. Hi, Mel and Jonah, and sa buong Baxter's fam, kung andyan kayo. Wow. Unang-una, love ko talaga yung podcast nyo. As in, lagi ko kayong pinapakinggan habang nagko-commute. Stressy may mag-commute, ah. Kaya pa ba ng Pinas? Ems. Nakalagay yun sa letter. And feeling ko, kasama ko lang mga tropa na nagchichikahan lang, Ems. Go, Bex. Parang ang dami mong M's. Ayan. Pero ayun nga, kaya ako nag-message kasi medyo sad girl era ako lately. Parang nawawala na yung mga kaibigan ko isa-isa. Hindi naman dahil sa away, pero parang unti-unti na lang kaming nagkaiba ng mundo. Yung dati araw-araw magkakausap, ngayon sina lang sa GC. Alam mo yon. Minsan naiisip ko, ako ba yung clingy o sila lang talaga yung nag-move on sa friendship namin habang ako naiwan sa good old days. Ang hirap kasi hindi ko alam kung lalaban pa ba ako sa friendship or magpapaalam na lang ng tahimik. Char. Paano ba this? Wow. Normal lang ba na ganito as we grow older or may ginagawa ba akong mali kaya ako nauubusan ng friends? Okay, so baka naman may elimination round talaga ang adulthood sa friendship, no? Help me out mga Bex, need ko ng wisdom nyo. Gusto ko lang malaman kung okay lang bang i-let go or kung may chance pa na magka-banding ulit kami someday. Love you both. Keep spreading good vibes and chika energy. From Sad Girly Pop. It happens. This happens, no? Parang nabanggit ko na in an episode before na if you're not losing friends, you're not growing old or you're not maturing. It's really part of growing up. Lalo na kung hindi kasi niya nilagay no kung ilang taon na siya. Lalo na if nasa transitional phase ka, kung fresh grad ka o nasa edad na kayo ng mga nag-aasawa na yung mga kabatch mo, mga ganun. Medyo ano talaga siya. It really happens, no? Pero ako kasi ang tingin ko dito, hangga't hindi ko kaaway yung tao, never kami nagka-issue, never kaming nag-away ng something. For me, I would always consider them friends. Parang it's just a matter of kung sino mag-approach una o kung kailan mag-uusap ulit, kailan makikita ulit. Pero sa akin, very open yung lines ko when it comes to that. Ikaw, Bex. Ako, kung hindi ka pa kung na-scene zone ka na sis, um, paano ba? Okay lang naman. Parang wag ka masyado mag-waste ng energy overthinking about it Pero, and just move on. I know it's hard. It's easy to say, been there, done that. But hmm, at this point in time, 2025, wala nang karapatan yung mga
negative energy to consume your life. Yes, true. Um, you really have to choose yourself, gano'n. Choose mo na lang yung sarili mo and choose mo yung mga tao na pinipili ka din. Gano'n Yun, lang yun. true. Kasi kung hindi, ikaw yung talo. So, at the end of Mm, the day, always choose those who choose you. Gano'n. correct. Kung gusto ka kasi kung gusto ka talaga nila, they will reply at least kahit hindi man immediate, kahit siguro after 24 hours or probably after some weeks, magre-reply din, magbabawi. Pero kung wala talagang reaction, there's nothing for you to hold on to. So, Mm, kung talagang gusto kang kausapin, kakausapin ka. Gano'n mm. lang 'yun. Kung hindi, hindi. True, tama yun, yung spend your time, spend your energy to people who's willing to spend theirs on you also. Parang yan, parang masyadong tsaka wag mo rin siguro i-overthink na okey naman yun yung nag-a-assess ka kung may nagawa ka bang mali or wala, pero parang kung naisip mo naman na wala naman, maybe wala naman talagang issue, it's just that ano na yun, may hangganan na siguro ng pagkakaibigan yun or baka pause lang ito sa inyo. Kasi kami ni Bex, parang there was also a point in time na hindi kami ganun ka-constant mag-usap. Pero when the pandemic hit, yung parang, I mean, we're still very close. Hindi lang, nung naging busy kami both with our lives, parang nagkaroon din ng time na hindi talaga kami ganun ka, ano. Pero ngayon, araw-araw kami parang, mas strong yung friendship namin ngayon. Baka meron, nasa phase lang talaga na break, mga ganun. Marami namang mga, parang hindi naman black and white ang friendship. Mm. May gray Tsaka area. siguro nakatulong na din sa'min ni Bex na yun nga may podcast kami. So every now and Mm. then we really have to talk kasi Yes. kailangan namin for the show. Mm. But kahit hindi kami nag-uusap masyado before nang wala pa yung show, we make it a point to reply naman kahit paano. Hindi Yes. kahit hindi naman kung hindi man agad-agad due to differences of schedule, still make it a point to respond at least. Yun. Shoots. Mm. Yes. Ayan. So mag-meltdown na tayo, Jonas. May nagbabother ba sa'yo, Bex? Mabilisan. Ang dami, charet. Siguro ano Choose na lang one. 'no, Top one. ah, siguro nakaka-bother yung mga tao na ano, na hindi kanila hindi hindi sila supporter ng Mm. mga ginagawa mo in life, ng mga Mm. gusto mo in life, Mm. which is sad. And I think Yes. na-cover na din 'to natin before and Yes. I think it Mm. was you who, pointed this out and Mm. ako naman yun, on my end, siguro dahil recently and yun, na-experience ko siya, it's really hard Yes. to deal Mm. with those na ina-expect mo na sila yung number one on the line, but at the end of the day, they're just behind. So, Truly. pag ganun mga Bex, keep going to what you are passionate about. Yun lang Mm. for me. Ako naman, 'di ba nauuso ngayon yung notes sa Facebook at saka sa IG? Yeah. Nabo-bother ako yung lalo na sa mga kaedad kasi lang, experience ng someone I know from childhood na araw-araw may pinaparinggan sa notes. Like, girl, at your big age of 35, at your big age of 34, parang masyado ka ng matanda for stuff like that. Na parang everyday may kaaway ka. Like, siguro yung paminsan-misang parinig, carry lang, magtutweet ka or magpo-post ka ng story. Pero yung everyday kang mayroong kaaway sa notes, parang, girl, mature-mature din. Hindi lahat kalaban mo eh. Kaya nga. So, ayun o mga Bex, laban lang tayo. I know it's hard, but, Mm. it's True. life. Learnings. Anong learnings natin for the week? Meron ba? Parang ako, wala akong masyado natutunan this week. Ay, hindi. Ako Ako meron na. natutunan ay Sige, sige go, go. ikaw muna. Okay, Ikaw sige, sige. na. May natutunan naman pala ako dun sa 5 years experience ko with my previous client na um, tag nito, hindi ko na siya irereklamo, gagawin ko na lang. Parang gano'n. Kasi I know it's, minsan nakakapikon siya, it gets annoying to a point, pero wala magagawa eh. So, minsan,
Sige na, go na. Palitan, palitan, go. Lagay lahat ng gusto ilagay. Go, push. Ganon. At para happy sila at the end. Kasi stressin ko pa yung sarili ko, di ba? Nakatapat na din lang naman ako sa computer ko. Might as well. Push. Ilaban nyo lahat. Na para bang regular job. Oo, taro. Na para bang sasabit sa palangka. Yung mga SE. Charing. Na para bang charot. Na for me, siguro yung learning is being a corporate slave has taught me to be really professional. Like, Mm, no matter how stupid the people you work with, mm, parang I still manage to be calm mm. and just be a solution-driven person. Totoo. Like, okay, ito yung problema, okay, ito yung gagawin to solve this, ganon. Mm, Hindi yung true. parang ang dami mo pang talak na parang, bakit ganito, bakit ganyan? Yun magme-make time ka pa to rant about it. Parang, it's really a waste of energy instead of Yes. thinking of solution to fix it and move forward. So, Mm, mga Bex, no, that's how you should do it. I mean, I'm saying this because I'm old enough to say it based on my experience working since I was 20 years old. mm, 20, 21 years old. I have been working all throughout those years since the time being. And that's my learning. Siguro kung na-stuck lang ako sa, I hate to say this, if I have been stuck, like for example sa production, like mm, network, I don't think I can be this professional as ever. Because mm, most of the people working there, masyado silang um, drawn with their emotions about mm, something. They take it personally if you give them feedback. They take it against them if you say something. So, parang for me, hindi ganun ka-professional yung mga tao, lalo na yung mga nasa ahead of our time. Okay? I mm, think yung sa batch naman natin, sa mga millennials, I think we're okay. We know how to handle this. But yung mga mm, nauna sa atin, yung mga nasa institusyon na, I mm, don't think they can. Kasi sila yung nag-umpisa ng ng tropahan. Kaya nga kung sino yung tropa, yun yung kukunin mo kahit hindi siya magaling eh. Kasi gusto mo mm. siya kasama, gusto mo siya kachika sa trabaho, you Yeah. know? But with me, it's a bonus kung kaibigan ko na magaling pa. Pero I will not recommend someone na may attitude kahit na magaling ka pa sa work. I Mm. will still go over Mm. kindness over attitude. Yung willingness to Yes. learn, Mm. yung may initiative, yun yung mga gusto kong katrabaho. Yeah. True. Yung mga hindi minsan yung ibang sap-isaing. Charing. Oh my God. Ayun lang naman mga Bex for today's episode. Ayan, isa na lang. At magmamahinga muna kami for a while. Ayan. So, pero Yeah, yeah, open lang naman yung social media namin. Message lang kayo kung meron kayong gustong ipahatid. Wow. yeah. And syempre yung panahon na wala kami, we will be posting yung mga previous episodes namin para makaka-catch up kayo, no? We will be Yes. Mm-mm. posting that para basta nandito lang kami, active lang kami sa social media, but itong patapusin nyo lang yung mga festival namin, especially the Baler Surf Fest. It's coming November 17 to 23 Mm-mm. in Baler, Aurora, Sabang Beach. So there's a lot of activities in store for those who are interested in surf, culture, and arts. And marami kaming in-invite. Hopefully makapunta talaga sila. And ayun, mag-enjoy yung mga tao. So, if you want to learn more about it, just follow our social media pages at Baler Surf Fest. And if you have any concerns, you can also email us at balursurfest@gmail.com. So, we are on Instagram, Facebook, and TikTok. Surely, Love Orange. Ayan. So, baka hindi ako makago, pero tinatansya ko pa. Decide ako sa Monday. Ganyan. Yeah, go Chumika pa lang. dito eh, no? Ayan. So, yan na yan.
message nyo lang kami. Diyan lang yung mga socials namin. Baxter's Podcast, BKXERZ Podcast, John with 4 Isomable 620 between jobs underscore. And rate nyo na ang aming show ng 5 stars if you are on Spotify and Apple. And syempre, subscribe na kung nasa YouTube ka. Nandiyan ka na rin lang naman. Subscribe mo na yun, Bex. Yeah, push nyo lang. And of course, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa amin from the very start of Thank the you. show, season 1, up to this point. Thank you for making time to listen. We see you, and yung mga comments ninyo, we don't take that for granted. So keep them Mm. coming. And spread the joy and love through the show. Truly, Ayan, thank you so much for joining us for this episode. Always be kind. Always be kind. Bye. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Nakalimutan ko i-chika yung yung costume ng Cat's Eye. Nakita mo ba yun? Yung nag-ano sila. Ay, oo. Iba-ibang, Oo, ayun, nakita ko yon. Yung Maraya. oo, Yung Maraya iba-ibang, album oo. cover. Pero, syempre bet ko yung kay Heartbreaker. Kasi yung favorite kong Mariah song, Heartbreaker, with Jay-Z. Bet ko yung sobrang ganda ni Yunche dun sa atake ng Mm. red suit. Oo, yung Nakakaloka yung kagandahan ni Bakla. Merry Christmas si ate, no? Oo, dahil. In Mag-aano na fairness siya. pa sa kanya. Pa-18 na si Girly, so mag-aano na din yun. Magpapasexy na din siya ng mga outfit. O, pakita na ng singit. Ganon. 17 lang kasi siya ngayon, so sobrang ingat nila sa mga outfit ni Girly. Oo, Mag-18 pero na ang hindi si, ko kinakaya dahil may performance sila ngayon sa NRJ Awards. mm. Nag-perform sila ng Gabriela. Nakita ko kanina. Girl, yung outfit ni Daniela, di ko alam kung saan patungo yung ano. Kasi V-neck hanggang dito day sa puson. So, so, so si Sisi, sumasayaw siya, no? Ako kinakabahan kung maliligwak ba yung dede? Lalabas ba? O nakatape ba ng maayos? Kasi kahit nakatape ng maayos, kung pagpawisan ka, day, Oo, tapos totoo. biglang, naligwak, paano ka, day? Yun yung Hello lahat. oo, kaya parang ako, sis, teka lang. Oo, teka lang po. Ganyan. Girl, di ko kaya.